So magandang umaga ulit sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo Ma'am Iliaga. Ngayon ay dadako naman tayo sa mga pamahiin o superstition since tapos na tayo sa mga katutubong sayaw, mga pagkaing Pinoy at ngayon ay dadako tayo sa mga pamahiin, mga paniniwala ng ating mga nakakatanda o mga ninuno. So ano nga ba ang mga pamahiin o superstition? At bakit ito pinaniniwalaan ng mga Pilipino? So ang superstition o mga pamahiin ay ang mga paniniwala ng ating mga nakakatanda o mga ninuno. So bakit bakit naniniwala ang mga Pilipino rito? Naniniwala ang mga Pilipino rito sa mga pamahiing ito ayon sa paniniwala na nakatadhana na ang buhay ng tao at bahagi nito ang mga paniniwala na dadalhin ka sa tiyak na kaganapan o maaaring maging takbuhan para sa isang kasiguraduhan ng buhay. Nagiging basihan ang ating mga paniniwala sa pagiging ligtas natin sa kung ano man ang mangyari sa ating buhay. Dahil pinaniniwalaan na kung ikaw ay maniniwala sa mga pamahiin o kaya'y mga paniniwala ng ating mga nakakatanda ay maaaring ikaw ay maligtas sa kapahamakan. O kaya'y pag ikaw ay hindi naniwala sa mga bagay na ito, maaaring ikaw ay mapunta o kaya'y mapahamak. So, gaano nga ba kahalaga ang mga pamahiin? So, narito ang mga kahalagahan kung bakit dapat nating paniwalaan ang pamahiin. Ayon dito, nabibigyan ng direksyon at paliwanag ang karanasan ng tao. So, bakit nga ba nabibigyan ng direksyon at paliwanag ang karanasan ng tao? Sapagkat, dahil marahil ay kung tayo ay naniniwala sa mga paniniwalang ito, just like halimbawa, kung ikaw ay pupunta sa kabundukan at sinabi ng iyong magulang o kaya ng iyong lolo o kaya lola na huwag kang pumunta dyan kasi may mga engkanto o kaya may mga nuno sa punso na nakatira doon at hindi ka naniwala sa kanila at nung pumunta ka sa kagubatan ay may nangyari sa iyo. So, maaaring ikaw ay mapunta sa kapahamakan at maaari ring ito ang magiging direksyon sa iyo na hindi ka makapunta sa kagubatan sapagkat ikaw ay naniwala sa kanilang paniniwala. At kahit hindi naman talaga ito yung rason, pero magiging safe kumbaga sa English, magiging safe ka. Tinatawag na safe sa English. At meron talagang mga siyentipikong rason kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Ngunit dahil sa paniniwala, paulit-ulit ko itong sasabihin kasi kung ikaw ay maniniwala, talaga naman na hindi ka mailalagay sa kapahamakan. So nagiging basihan kung paano mapabubuti ang pamumuhay. Gaya nga ng sinabi ko kanina na maaring hindi ka malagay sa kapahamakan. So nababawasan nito ang kalayaan ng tao na magsagawa ng bagay na hindi pamilyar sa kanya. Kaya siya ay napapalayo sa disgrasya o kapahamakan. At nakapagpapanatag ng isip sapagkat kung ikaw ay sumunod sa mga pamahiin o kung ikaw ay naniwala rito at hindi mo talaga ginawa o kaya sinunod mo kung ano ang pamahiin, malalagay o mapapanatag ang iyong isip kasi malalagay sa isip mo na nagawa ko na to kaya hindi na mangyayari sa akin ang bagay na ito. Nakuha nyo ba ang aking punto? Kapag sinunod nyo ang mga paniniwala, maaring hindi ka na mag-iisip na baka mausog ako, baka anong mangyari sa akin dahil hindi ko to sinunod. Pero kung sinunod mo naman ito, makakampante ang iyong puso at isip dahil alam mo sa sarili mo na sinunod mo ang mga paniniwalang ito at alam mo, pinaniniwalaan mo na walang mangyayaring masama sa iyo dahil sinunod mo yung mga bagay na dapat mong gawin. Ngunit, hindi naman talaga iyon ang mga rason kung bakit hindi naman talaga yun yung mga rason. May siyentipikong mga rason, ngunit nakakabuti rin na maniniwala na lang tayo. 'Di ba? Pangalawa, mga pamahiin sa buntis. Una, mga pamahiin sa buntis at panganganak. So, sino ba sa inyo ang may kapatid o magulang na buntis? Meron ba kayong mga
pinaniniwalaan o mga pamahiin na hanggang ngayon ay dala-dala pa ng inyong pamilya? Okay, so ako nung mga nakaraang buwan, buntis yung kapatid ko, may mga naririnig ako na mga bawal gawin, like bawal magsuot ng kwintas, bawal ano ba, basta marami talagang bawal na hindi pinapagawa ang aking inay, ang aking nanay sa aking kapatid. At yun naman ay sinunod niya. So kung wala akong maipapakita na mga halimbawa, sapagkat hindi naman talaga, wala akong maipapakita na patunay, sapagkat hindi naman talaga ako yung tipo na kukuha talaga ng litrato sa bawat pangyayari. Lalong-lalo na kung hindi ito interesado, o kaya kung sa English pa ay very random, no? So una, kung ang babaeng nagbubuntis ay kumain ng magkadikit na saging excuse me, siya raw ay manganganak ng kambal. Dapat daw niyang paghiwalayin muna ang magkadikit na saging sa kanyang likuran bago niya ito kainin. So sino ba sa inyo ang nakarinig na ng pamahiing ito? Well, ako mismo, naniwala ako nito noong nasa elementarya pa lang ako, dahil nung una takot ako na magkaroon talaga ng kahit para sa babae lang ito, pero nung bata pa ako, nung narinig ko ang bagay na ito, pinaniwalaan ko. At lagi pag may magkadikit na saging ay puputulin ko or ibang tawag doon, paghihiwalayin ko ito sa likuran ko. So maybe some of you, or baka some of you are nakaranas na ng bagay na ito. Ngunit habang ako'y tumatanda, na-realize ko, or aking napagtanto na hindi naman talaga ito totoo. Kasi dumating rin sa punto na ginusto ko na magkaroon ng anak na kambal ang aking asawa. Kaya hindi ko na lang pinuputol or pinaghihiwalay ang saging na magkadikit. At nung napagtanto ko na hindi ito totoo, nung sinubukan ng aking nakakatandang kapatid, hindi niya pinaghiwalay yung magkadikit na saging. Ngayon nung nanganak na siya, hindi naman kambal yung anak. So since gusto niya rin ng kambal, so hindi talaga yung totoo, no? May mga sitwasyon lang talaga siguro na mga rason kung bakit pinaniwalaan ito ng ating mga nakakatanda, sapagkat kumbaga sa English ay coincidence, or nangyari ito nang hindi inaasahan, or nangyari ito sa panahon na kumain yung babaeng buntis ng magkadikit na saging, nagkataon rin na kambal ang kanyang anak. So baka yun yung rason kung bakit yung nagkataon lang ba, kumbaga yun yung rason kung bakit sila naniniwala, dahil nangyari yun nang hindi nila alam kung bakit. So bawal magalit o bigyan ng sama ng loob ang mga buntis. Magiging pangit o malungkutin ang bata paglabas. Kasi raw nararamdaman ito ng sanggol sa sinapupunan, kaya't papangit o kaya'y sadyang magiging malungkot ang sanggol. O kaya nga may sinasabing pinaglihi sa sama ng loob, biro ng mga matatanda. So sino bang naniniwala nito? Kayo ba, naniniwala pa rin ba kayo na ganito talaga ang mangyayari sa bata kung ang nanay ay palaging malungkutin? Ako naman, base sa aking karanasan, sa aking kapatid, lagi ko siyang kinukutya, or ano bang Tagalog ng kung sa Cebuano pa ay sigihog sunlog. Ginagawa ko sa kanya, sige, magalit ka pa para paglabas ng iyong anak ay ganito yung mukha, ganyan. Magalitan din ang mukha, o kaya minsan din ay sinasabi ko sa kanya na huwag kang palaging malungkot, dahil baka paglabas ng iyong anak ay malungkutin din. So yun yung mga sinasabi ko sa kanya, dahil marahil nasabi ko yun
dahil rin sa mga naririnig ko sa mga nakakatanda. Ngunit may rason din naman talaga kung bakit may epekto sa bata ang kung ano ang nararamdaman ng mga magulang. That is supported in yan ay ano bang Tagalog dito? May scientificong dahilan rin kung bakit mangyayari sa bata kung ang nanay o kaya kung ang nanay ay palaging malungkot. Nakaka-apekto rin kasi ito sa bata. Kasi kung ano yung nararamdaman ng magulang, mararamdaman din yun ng bata sa sinapupunan. At kung ano yung mga sustansya o kaya yung mga pagkinain ng mga magulang ay mapupunta rin iyon sa bata. Kaya may epekto talaga. Pero hindi talaga yun yung rason, 'di ba? So, ang sunod ay huwag hakbangan ang asawa kapag naglilihi dahil malilipat sa kanila ang paglilihi. Ayon sa mga eksperto, ang mga paglilihi na ito ay hormone-based o gawa ng mga pagbabago sa katawan ng nagbubuntis. So, ito rin, narinig ko na rin ang paniniwalang ito na kapag raw hinakbangan ng kanyang asawa ang kanyang asawa na naglilihi ay mapupunta sa lalaki yung paglilihi. Like, hindi na yung imbes na yung babae ang maglilihi, yun yung ang maglilihi na ay yung lalaki since sinakbangan siya ng kanyang asawa. Sa tingin niyo ba ito ay totoo? Sa tingin ko, hindi. Kasi may kwento ako. Kay Auntie Grace, yung asawa ng kapatid ng papa ko, hinakbangan niya si Yototot yung tawag namin sa kanya. Hinakbangan niya kasi raw ayaw niya nang maglihi or ano bang tawag doon yung parang nakakapagod raw. So, sa tingin ko, yun yung hormone base niya na ayaw niyang maglihi. Tapos, something like that. And, hindi naman nangyari kay Yototot. Or, probably, or maybe, naglihi na siya, pero hindi niya alam na yun na pala ang nilihi niya. 'Di ba? So, next is, bawal uminom ng malamig na tubig kapag buntis. Naniniwala ang mga doktor ng Traditional Chinese Medicine or TCM na ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay mas makabubuti hindi lamang sa magbuntis kundi pati na rin sa lahat ng tao. Tama nga naman, hindi naman talaga maganda sa mga buntis ang palaging uminom ng malamig na tubig. Kasi narinig ko na rin yan sa aking kapatid nung siya ay nagbubuntis pa lamang na bawal raw, palagi siyang pinagbabawalan na uminom ng malamig na tubig. At gayon din ang sabi ng kanyang doktor na huwag siyang palaging uminom ng malamig na tubig. Or kung maaari ay iwasan niya ito. Sunod ay mahihirapan daw sa panganganak kapag palaging nakaupo sa hagdan. Ganito rin ang paniniwala ng mga bawal tumambay ang buntis sa may pinto. Siguro ang gusto lamang ipahiwatig ng pamahiing ito ay mag-ingat sa pag-akyat at pagbaba sa hagdanan dahil maaaring maging sanhi ito ng anumang aksidente. So, sa tingin ko rin, class, tama nga naman na bawal talagang umupo ang buntis sa hagdanan kasi napakadelikado. Kung maaari nga, kung merong second floor or kaya pangalawang bahay sa itaas, ay wag nang umakyat pa kasi maaring ito ang maging dahilan na madisgrasya lamang ang buntis. Kaya hanggat sa maaari, doon lamang sa ibaba manatili dahil mas ligtas doon, 'di ba? At tama rin naman na bawal talagang palaging nakaupo lang ang buntis dahil they have to, dapat palagi silang mag-i-ensayo para mas mabilis lumabas yung bata. 'Di ba? Yun yung palagi kong naririnig sa aking magulang nung nagbubuntis pa lamang ang aking kapatid na bawal talagang
bawal palagi nakahiga, bawal palagi nakaupo, dapat mag-ensayo or dapat maglakad-lakad para raw mas mabilis lumabas yung bata. At narinig ko na rin yung bawal tumambay sa pinto kasi mag-aalanganin daw lumabas yung bata. Pero hindi naman talaga yung totoo. Yung rason kung bakit daw matagal lumabas yung bata kasi walang hindi bang tawag doon, nakalimutan ko yung term. Basta dapat palaging naglalakad-lakad o kaya exercise, hindi yung nakalimutan ko talaga kung ano yung tamang word na gamitin. So next is huwag pumunta sa lamay o burol ng patay. Makukunan daw ang isang buntis dahil sa paniniwalang isasama ng kaluluwa ng patay ang sanggol sa kabilang buhay. Kung hindi raw naman maiwasan, magtali ng pulang panyo sa tiyan para maging pangontra sa sakit ng namatay. Walang siyentipiko o medikal na basihan ang pamahiin na ito. Maaring ang dahilan ay upang hindi mapuyat ang buntis, makaiwas din sa matinding pagdadalamhati o emosyon na makasasama sa sanggol. Totoo ito na hindi talaga yun yung rason or hindi talaga ang rason kung bakit nakukunan ang buntis kapag pumupunta sa lamay o kaya burol ng patay ang na nakukunan ang buntis pag pumunta sa lamay o burol ng patay. Ang maaari talagang rason nito ay dahil sa malubha or sa matinding kalungkutan, dahil hindi naman talaga dapat ma-stress yung nanay na buntis dahil maaaring maka-epekto ito sa kanyang sinapupunan or sa kanyang bata. 'Di ba? Dahil maaari itong makunan dahil sa kulang ng tulog, palaging malungkot, palaging umiiyak, which is hindi naman talaga tama or hindi makakabuti sa kanya. 'Di ba? Or maaring pinaniwalaan ito dahil nangyari ito sa totoong buhay na nakunan ang isang buntis sa isang lamay. At yun ang pinaniwalaan nila, which is hindi naman talaga yun yung rason. Kundi ang rason ay yung palaging hindi makatulog, yung stress kumbaga sa nanay. Na yung kapit ng bata ba hindi na malakas ang kapit ng bata dahil nakukulangan sa resistensya. So mga pamahiin sa sanggol at bata. So paumanhin, napakaliit ng aking letra dahil ay may mga adjustment na nangyari dahil nagkaroon ng technical errors sa aking laptop at saka sa aking cellphone, kaya nanghiram na lang ako ng cellphone ng aking kaklase. So pumunta naman tayo sa mga pamahiin sa sanggol at bata. Huwag batiin ang bata dahil baka mausog. Sinasabing nausog ang isang bata kapag nagkasakit ito matapos mabati ng isang bisita o di kilalang tao. Naniniwala pa ang mga nakakatanda na dapat mong sabihin ang puwersa usog at pahira ng laway ang bata para maiwasan ang pagkakasakit. Jemuel Naval, tinawag nila itong mal de ojo, evil eye hex, o masamang tingin, kung saan kapag tinignan mo ang masama ang isang tao, parang sumasakit yung isang bahagi ng katawan nila. Sa tingin nyo ba, class, ito ay totoo? Sa tingin ko, parang totoo, parang hindi. Kasi, palagi ko rin itong naririnig and meron din naman parang naniniwala ako dito kasi kagaya nga ng may mga manggagamot na yung mga quack doctors kumbaga, yung mga may mga paniniwala na nakakapagpagaling rin naman at yung mga mambabarang, yung mga ganun nag-i-exist sila, 'di ba? Maaari nila itong magawa sa bata or maaari ding dahil sa ating kaisipan lang natin o kaya placebo effect. Like, nangyayari siya dahil ito yung pinaniwalaan natin, ito yung nilagay natin sa isip natin. So,
nandito ako sa parang totoo, parang hindi, o kaya nag-i-exist lang talaga siya na maaaring mangyari talaga sa isang bata or sa isang tao ang mausog. Next is mahahamugan ang bata kapag inilabas sa gabi. Payo ng mga lola natin na huwag ilabas ang mga bata tuwing gabi dahil magkakasakit sila dahil sa hamog. Kasama pa yung laging dapat balot na balot ang bata kapag lumalabas. Naka-bonnet, gloves at bodysuit kahit na nasa Pilipinas tayo na 30 degrees ang temperatura. Kwento ni Chris de Guzman para sa ating mommy panelista, hindi bigla ang nagkakasakit ang mga bata dahil sa hamog lamang. Mainit o ang panahon o malamig. Magkakasakit din ang bata dahil hindi maiwasan ang bata ang iba't ibang virus. Magkakasakit sa ulan, magkakasakit sa malamig, magkakasakit sa mainit, sa lahat ng mga sa lahat na lang magkakasakit tayo, di ba? Kung lahat iyon paniwalaan mo, baka hindi na tayo lumabas ng bahay. Payo ni Eliza Ipon. Tama nga naman, kung paniniwalaan natin na yun yung mga rason kung bakit nagkakasakit ang bata, ay hindi na lang tayo lalabas ng ating bahay dahil baka magkakasakit talaga tayo. Marami talagang yung virus na maaaring kumapit or maaaring mapunta sa ating mga anak or wala pa pala akong anak sa mga bata o sa mga at maaari rin namang maging rason yung hamog kung depende sa temperatura ng ating lugar, 'di ba? So maaari na ito yung maging rason or kaya maaari rin na hindi. So next is lagyan ng sinulid ang noo ng bata kapag sinisinok. Bakit kaya sinulid ang ginagamit ng mga nakakatanda kapag gustong patigilin ang sinok ng bata? Paliwanag ni Prof. Jamul Naval, sinulid lang ang available during that time para ma-distract at makukonsentrate ang bata para malimutan niya ang sinok. Ang sinulid kasi magaan kaya kapag bumagsak sa bibig, safe naman at walang problema. Dagdag pa niya, minsan, psychological ang sinok. Ginagamit ang sinulid para ma-divert ang atensyon ng bata. Na-experience nyo na ba na pag sininok kayo ay sinasabihan kayong nangawat na punig itlog or nagnakaw ka ng itlog, no? Saan mo nilagay yung itlog? Kasi tama nga naman yung sinabi ni ay naniniwala ako sa sinabi ni Prof. Jamul Naval na truly it is psychological. Like kung mawawala yung isip mo sa sinok o kaya mababahin ito or ma-transfer yung pag-iisip mo sa itlog o kaya sa sinulid, ay mawawala yung sinok mo. Totoo. Nangyari yun sinubukan ko rin yun sa aking kakilala. Sinubukan ko na yun sa aking kakilala nung nakita ko yung video ni Fiang nung sa PBB kung napanood nyo yung sininok si bang pangalan nun? Basta nung lalaki sa PBB, tas sinabihan niya na ninakaw mo yung itlog ko, no? Tas sinabi niya, nagsalita yung lalaki na hindi tapos nawala yung sinok niya. Tapos sinabi ni Fiang na may napansin ka ba? Nawala na yung sinok mo. So, yun. Truly it is psychological na mawawala yung minsan. Next is lagyan ng sinulid ang noo. Tapos na ito. So, next is gumamit ng bigkis para hindi lumaki ang tiyan ng bata. Ang bigkis ay isang telang puti at ibinabalot sa tiyan ng bata. Ayon kay Prof. Jamul Naval, nagsimula ang pamahiing ito dahil sa paggamit ng mga manghihilot ng tela sa panganganak. Nakausil ang mga pusod ng bata sa kalimitan ng mga tao noon. Sa bahay, ipinapanganak ang mga manghihilot. At ang mga manghihilot, kutsilyo o gunting ang pinakuluan lang ang pinamputol sa pusod kaya nasasagad ang putol.
may natitirang kapiraso ng pusod na binabalot ng bigkis para lumubog. Pero ngayon, may mga ospital at clinic na para sa panganganak. Dapat ba bang ipagpatuloy ang paniniwalang ito? Payo ni Mami panelista na si Eliza Ebon, mas magandang i-expose ang tiyan ng bata kapag tinalian ng bigkis. I-restrain mo yung breathing ng baby. That's very uncomfortable. So, ito yung mga ginagawa noon nung unang panahon, or kaya ay maaaring ginagawa pa rin ito sa panahon ngayon sa mga yung mga lugar na mas yung mga lugar sa bulubundukin or kaya sa mga katutubong o kaya sa mga katutubong Pilipino. Maaring nangyayari pa rin ang bagay na ito. Ngunit ngayon may mga ospital na tayo na maaaring mga ospital na doon ipapanganak ang mga bata. Kayo ba ay mas gusto nyo bang manatili ang paggamit ng prosesong ito, o kaya hindi na lamang sapagkat ito ay maaaring maging sanhi ng infeksyon sa bata? So sa tingin ko, mas mabuti na hindi na ito magpatuloy pa. Ngunit hindi natin maiiwasan na may mga gagamit pa rin ng mga prosesong ito. Dahil hindi naman natin maiwasan na wala talagang ospital sa kanilang lugar, o kaya hindi talaga nila mabilisang madala ang bata o kaya ang buntis sa ospital, di ba? At talagang naman talaga yung kutsilyo o gunting kutsilyo at gunting pa yung gamitin. Maaari talagang maka-infection ito. Ngunit base naman sa base naman sa mga pangyayari, hindi naman nagkaroon talaga ng komplikadong mga sitwasyon noon. 'Di ba? Kung ating titignan ang ating mga magulang ngayon, bakit okay lang sila ngayon? Dahil kahit ito naman yung proseso na ginamit nila noon, 'di ba? Yung mga lolo't lola natin dumaan sa prosesong ito. Also, kapag sa tingin ko talaga hindi na lang gamitin ang prosesong ito kasi nahihirapan ang ating mga anak nito. Ang mga anak ng ating mga kakilala o kaya ng ating pamilya, 'di ba? So next is iwasan ang breastfeeding kapag pagod. Paniniwala na iwasan daw ang breastfeeding kapag pagod. Totoo bang mapapasa ni Mami ang kanyang stress kay baby kapag nag-breastfeed siya ng pagod? Ano ang masasabi ng Mami panelista natin dito? Sa tingin niyo ba kapag pagod ang nanay ay wag na lang pa i-breastfeed yung baby? Sa tingin ko hindi, kasi it is a release of hormone kasi. Ayon nga kay sa ating Mami panelista, hindi totoo iyan. Sabi ni Chris D. Guzman, marami ang hindi completely aware of the benefits of breastfeeding. For those who are aware, alam nila na breastfeeding is the best kahit may sakit ka, kahit stressed ka. Para naman kay Eliza Ipon, as a matter of fact, nakaka-relax nga yung breastfeeding kasi it releases hormones sa mami. That is scientific fact. So, nagre-release daw ito ng hormones and it is a scientific fact. So, kahit stress, okay, pagod ang nanay, dapat pa rin padidehin niya or i-breastfeed niya yung baby kasi marami talagang benepisyo or benefits na makukuha yung baby sa breastfeeding. So, dapat niyong malaman ito mga babae kasi kayo yung magpapa-breastfeed ng inyong mga anak. Ng inyong mga anak. Kaya wag niyong iwasan na makapag-breastfeed yung baby kasi marami talagang benepisyo ang makukuha ng bata. And next is kalbuhin daw ang bata para gumanda ang buhok. Saan ba nagmula ang paniniwalang gaganda ang tubo ng buhok ng bata kung kakalbuhin mo na ito? Ayon kay Prof. Jamol Naval, may relasyon iyan sa pagiging agricultural natin. May mga halaman tayo na kapag kinakapon mo, kapag pinuputol mo, mabilis tumubo at sa gayon, nagbibigay sa atin ng masaganang ani. So, idinidikit natin ito sa tao ang paniniwala na ito. So,
Kayo ba naniniwala sa paniniwalang ito? Na kapag daw kinakalbo yung bata ay kunwari merong kulot yung buhok ng bata, gusto mo yung magiging straight ang buhok ng bata, so kakalbuhin mo siya para magiging straight yung buhok ng bata. Okay, kaunti lamang ang buhok ng bata, kaya kakalbuhin mo upang ito ay dadami. So kayo ba ay naniniwala sa paniniwalang ito? Sa tingin ko naman, maaaring ito ay totoo, ngunit hindi natin so yun nga, sa tingin nyo ba ay gaganda talaga ang buhok ng bata kapag kinakalbo nyo ito? Maaari, di ba? Kasi just like for example, kunwari may split ends yung mga nangyayari sa ating mga yung mga dalaga, o kaya yung mga yung anong tawag natin, yung tayo, yung kabatch ko, kayo, na kung magkakaroon kayo ng split ends, 'di ba? Pinuputol 'yun para tutubo siya ulit. 'Di ba ganun? At maaari talaga na mangyayari ito. Hindi ako nakapag ng further research about or tungkol dito, kasi nilagnat ako kahapon, kaya napagod akong gumawa or humarap sa So, next is ipitin ang unang gupit ng buhok ng bata sa diksyonaryo o libro para tumalino. Ayon kay Prof. Jemuel Naval, hango ng pamahiing ito mula sa paniniwalang kakapal ang buhok ng bata kapag inipit mo ito sa makapal na libro. Paliwanag niya tungkol sa paniniwala may koneksyon ang pag-ipit sa diksyonaryo o libro at ang pagiging matalino ng bata. Naniniwalang dictionary kasi maraming bokabularyo, ibig sabihin later maraming bokabularyo siyang malalaman. Payo naman ni Eliza Ipon, hindi nakukuha sa pag-ipit ng buhok sa libro ang talino. Basahin mo yung libro sa anak mo. Tama nga naman, hindi naman ibig sabihin na nilagay mo yung buhok ng bata sa diksyonaryo ay tatalino na ito. O kaya ay maaari na tatalino talaga ang bata kapag nilagay mo yung buhok niya sa diksyonaryo. Kagaya ng sabi ko kanina na maaaring may placebo effect na mangyayari. Just like for example, dahil naniwala ka na magiging matalino yung anak mo dahil nilagay mo yung buhok niya sa diksyonaryo, so naniniwala ka doon. At mangyayari, dahil naniniwala ka doon, may mga bagay kang magagawa na out of your beliefs, yung resulta ng iyong paniniwala. Dahil naniwala ka na magiging matalino yung anak mo, na ipapakita mo ang mga bagay na dapat niyang gawin, pinaniwalaan mo siya, at nakukuha ng bata yung mga senyas na ay matalino ako, at naniwala naman yung bata, kaya gagawin niya rin yung bagay na mga bagay na ginagawa talaga ng matalinong bata, yung pag-aaral, yung pagbabasa. Kaya maaaring ito yung rason. Ngunit wala naman talagang refleksyon yung pag-ipit ng buhok sa diksyonaryo at tatalino yung bata, 'di ba? So nakadepende lang talaga iyon. So ayun nga kay Eliza Ipon, kung gusto mong tumalino ang iyong anak, ay basahin mo yung libro sa kanya. Huwag mong iipit lang. At talaga namang may epekto talaga yung paniniwala mo sa iyong anak. Kung maniniwala ka na matalino siya, kung lagi mo sinasabi na matalino ka anak, kaya mo yan, ay talaga namang magmamanifest yung katalinuhan sa paraang magbabasa siya ng libro, gagawa siya ng mga research, or ano bang tawag doon, yung mananaliksik siya, ganun. Yung mga bagay na ginagawa ng mga matalino. So, sa umaga lang dapat paliguan ang bata. Naniniwala ang mga nakakatanda na maaaring magkasakit ang bata kapag pinaliguan mo ito sa gabi. Pero totoo bang nangyayari ito? Ayon sa ating mami panelista, hindi ako naniniwala roon. Kasi experience ko with my own baby, mas gumiginhawa pa nga siya kapag pinapaliguan ko siya sa gabi. Sabi ni Eliza Ipon, twice a day ko pinaliguan si baby kasi ang init ng Pilipinas, 'di ba? The more na mabigyan sila ng comfort, the better for them. Sabi ni
Chris de Guzman. So sa tingin nyo ba, class, or sa tingin nyo ba, ano ba ang dapat gawin? Ano ba ang dapat gawin kapag okay, ano ba ang dapat gawin? Dapat bang paliguan yung bata sa umaga o kaya sa gabi or twice a day? So, sa tingin nyo ba, ano ang dapat? So, sa tingin ko, dapat paliguan yung bata sa umaga. Opo. Maaari rin sa gabi. Kasi ayon nga sa kanyang experience na gumiginhawa yung bata kapag pinaliguan sa gabi. Kasi na nga naman sa umaga, like maraming maaaring may mga dust or kaya yung mga ano bang tawag ng alikabok na yung dadapo sa ating mga anak o yung sweat. Tapos kagaya nga ng natin, 'di ba? Sa umaga tayo lumalabas at maraming mga yung mga dumi na dumidikit sa atin. Tapos kung naligo tayo paggabi, ibig sabihin nun fresh tayo na natulog. Yung pagising natin, maiiwasan natin yung pimples. At kung kung sa umaga lang tayo maliligo, yun nga, may narinig ako na he asked, he's a foreigner, he asked na, why do Filipino, bakit daw naliligo yung mga Pinoy sa umaga at hindi gabi? Kasi, lumalabas tayo sa umaga, ibig sabihin nun, marami daw dumi na dumadapo sa atin or kay dumidikit sa atin, yung sweat, yung mga pawis natin. Dapat daw tayong maligo sa gabi para makuha yun, maging malinis tayo sa ating pagtulog. Kaya nga, naiiwasan yung pimples kasi mga dumi-dumi yun na dumidikit sa ating mukha. 'Di ba? Tapos, gumising tayo na malinis, tapos, parang ganun yung sitwasyon. So, kayo, ano bang sa tingin nyo ang kung bakit or kung kailan dapat paliguan ang ating mga anak? So, next is, sa araw lang dapat ginugupitan ng kuko ang bata. Malas ba ang paggupit ng kuko ng bata sa gabi? Ano ba ang magandang naidudulot kapag ginawa mo ito sa umaga? Ayon kay Chris de Guzman, marahil isa lamang pag-iingat ang pamahiin na ito. Kailangan sa maliwanag ka magupit ng kuko kasi yung baby medyo soft pa yung nails niyan. Magdudugo agad yan. Hindi siya pamahiin. It's a practical tip. So, di ba narinig nyo rin yan? Yung bawal maggupit ng kuko tuwing gabi dahil ito raw ay masama or makakasama sa ating pamilya. At sa baby na case, talaga namang bawal ka talagang gumupit kapag madilim yung paligid kasi kapag naipit yung kamay ng baby, dudugo talaga yan. So, tama nga naman at wala naman itong ano bang tawag doon? Basta kasi based on my sister's experience, ginupitan niya yung kuko ni baby Hana and dumugo kasi madilim yung paligid. 'Di ba? So, parang ganun lang din 'yun. So, dapat sa umaga yung mailaw para hindi magkaroon ng sugat yung daliri ng ating mga anak. Next is mga pamahiin sa binyag. So, huwag dadalhin sa simbahan ang bata kung hindi pa nabinyagan. So, sa tingin niyo ba, class, tama ito na huwag dadalhin ang bata sa simbahan kung hindi pa ito nabinyagan? Sa tingin ko, hindi naman talaga ito necessary or kaya hindi naman talaga ito totoo na dapat hindi dalhin yung bata kapag hindi pa nabinyagan sa simbahan. Kasi may mga bata na walang binyag, hindi nabinyagan kasi may mga sitwasyon na nangyari sa kanilang pamilya na hindi naman natin mapipigilan. At kung mangyayari talaga ito, yung mga bata na walang binyag, bawal na lang ba talagang pumunta sa simbahan? So, hindi naman dapat yun yung bagay na mangyari, di ba? So, hindi yun kanais-nais na mangyari. So, dapat maunang makalabas sa simbahan pagkatapos ng binyag. Kung nais mo namang magkaroon ng malaking tiwala sa sarili ang iyong anak at magtagumpay siya sa buhay,
dapat na siya itakbo mo agad sa labas ng simbahan pagkatapos ng seremonya. Dapat mauna siyang makalabas ng pintuan. So sa tingin nyo ba ito yung rason kung bakit dapat maunang lumabas yung bata kaysa sa iba pang mga tao na nasa simbahan? Sa tingin ko, ang rason kung bakit dapat maunang lumabas yung bata ay kasi maraming tao sa simbahan at maaring mainit or maaring maipit yung bata sa paglabas kasi nga sabay-sabay ang lalabas lahat eh. Hindi yan mag-form a line tsaka lalabas, 'di ba? Sabay-sabay yan lahat lalabas kung gusto nila. Wala namang kahit anong rason kung bakit talaga dapat mauna makalabas sa simbahan ng bata pagkatapos ng binyag. Talaga lang naman na kung gusto mong yung safe yung paglabas ng anak mo sa simbahan, okay, walang mga hindi ko rin alam kung bakit. So next ay isang mabuting palatandaan kapag ang bata ay umiiyak habang binibinyagan sapagkat ito ay nangangahulugang itinataboy ng agwa bendita ang masamang espiritu sa bata. Sa tingin ko, hindi rin ito totoo. Kasi may mga bata na hindi umiiyak kapag binibinyagan or pag inaano na yung tubig. So ibig sabihin ba nun hindi nawawala yung masamang espiritu? So hindi naman yun yung talaga, 'di ba? Hindi ibig sabihin na kapag umiyak yung bata ay nawawala yung masamang espiritu. Okay, kapag hindi umiyak yung bata ay nanatili yung masamang espiritu. So hindi ganoon 'yon. Ang binyag ay ang pagkilala or anong tawag doon, yung inaano mo yung bata sa Panginoon, 'di ba? Yun. So hindi ibig sabihin noon na kapag umiyak yung bata ay mawawala yung masamang espiritu. So next is kung ang iyong anak na binibinyagan ay panganay, bukod sa dapat mong ipaubaya ang pagpili ng pangalan sa kanyang lola, ay dapat mo rin siyang ipakarga rito bago o matapos ang kanyang binyag upang kanyang buhay ay mapuno at biyaya at maging mahaba. So, bukod sa dapat mong ipaubaya ang pagpili ng pangalan niya sa kanyang lola, ay dapat mo rin siyang... So, sa tingin ko ay ang ginawa nila itong paniniwala sapagkat marami nang nangyari sa buhay ng mga lola or ng ating mga nakakatanda or grandparents. At sa tingin ng ating mga magulang na kung sila ay magbibigay ng pangalan or sila ang mag-carry or ano bang tawag doon, yung bubuhatin nila ang bata or kung ikakargahin nila yung bata ay magkakaroon din ito ng mahabang buhay sapagkat mahaba na ang buhay ng nagkarga sa kanya. So hindi naman yun totoo. Hindi talaga yun totoo. Kung tadhana, kumbaga, kung ito yung buhay na itinadhana sa iyo, kung ilang taon ka lang mabubuhay sa mundong ito, yun lang talaga yung buhay na magiging sa iyo. So hindi natin maiiwasan talaga kung ano ang mangyari sa buhay. Maaring tayo ay mamatay, maaring tayo ay magpatuloy sa buhay. Hindi natin alam kung kailan ang buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. Kaya yun yung sigurado. Next is may paniniwala naman tungkol sa kambal na babae at lalaki. Kapag sabay na pabibinyagan ang anak na babae at lalaki, kailangang maunang binyagan ang lalaki sapagkat kapag nauna ang babae ay hindi tutubuan ng balbas ang lalaki paglaki. Samantalang magkakabalbas naman ang babae. Malamang din na magkabaliktad ang kanilang ugali. So, hindi ako maniniwala or hindi ako naniniwala sa bagay na ito kasi may marami na talagang marami ng sitwasyon na nangyari na hindi naman kagaya ng halimbawang ito na bininyagan ang bata. Wala namang nangyaring ganito. Maaring
um, base sa sitwasyon nangyari sa kanila. Like, it's a coincidence na kaya nagsimula ang paniniwalang ito dahil nangyari yun. And probably it is because of the hormonal yung ano ba hindi ko alam yung term na gagamitin, basta parang nangyari lang sa sitwasyon na yun kaya sila naniwala. Kung totoo ang bagay nito, bakit walang yung hindi nagkabaliktad yung may mga kambal na nauna yung babae at nahuli naman yung lalaki, 'di ba? Hindi nagkapalit yung ugali nila, yung physique, structure, or kaya ganung mga bagay. Next is makabubuti kapag pabibinyagan ang bata sa parehong araw rin na siya ay pinanganak. So, sa tingin ko, hindi ito dapat hindi dapat pabibinyagan ang bata sa parehong araw na siya ay pinanganak, kasi yun like marami pang dapat gawin, mga preparasyon, paglilinis sa bata, pahinga ng magulang, dapat natin yung i-consider. So, maaari siguro sa ibang paniniwala, maaari, pero para sa akin hindi talaga dapat same day sa panganganak yung pagbibinyag, kasi dapat makapagpahinga rin yung magulang, kasi alam niyo naman yung proseso, 'di ba? Hindi naman madali sa mga nanay ang pagpapanganak, 'di ba? Next is mga pamahiin sa patay, burol at libing. So una ay bawal magsuot ng pula o anumang masayang kulay para raw hindi maka-offend sa mga namatayan. Itim o puti ang dapat isuot kung pupunta sa burol, makikipaglamay, ganun din sa libing. So, oo nga, ito yung kalimitang nangyayari talaga na bawal. Naranasan ko na rin pinagbawalan ako magsuot ng pula, kaya pinabihis ako ng aking mga tawag doon, yung mga tita, tito. Yan, pinabihis ako kasi nagsuot ako ng pula. Yung namatay yung lola ko, kahit anong kulay lang naman yung sinuot ko. Walang nagalit sa akin kasi hindi na sila nag-care. Kasi bahay naman namin yung pinuntahan nila, 'di ba? At nagluksa rin naman kami. Hindi naman ibig sabihin nun na ito yung kulay ng damit ko, ay masaya ako dahil nawala yung lola ko. Ito yung dapat itim lang palagi. Wala naman akong maraming itim na damit, 'di ba? So dapat ba itim na, hindi na lang ako magbibihis. So yun. Hindi ibig sabihin na hindi magre-reflect yung kulay ng damit mo sa iyong nararamdaman. Hindi ganun yun. So next is huwag pagsuotin ng sapatos ang patay. Naniniwala ang mga matatanda na sa loob ng 40 days mula pagkamatay, mananatili pa sa bahay ang kaluluwa ng namatay. Kapag walang sapatos, hindi makakarinig ng yakap ng kaluluwa ng namatay. Hindi makakarinig ng yakap ng kaluluwa ng namatay. So, sa tingin ko hindi rin ito totoo. Kasi kung namatay ka na, nakadepende yun sa ating paniniwala Kayo may mga paniniwala kayo, may paniniwala rin ako na sa tingin ko ay totoo, na may mga paniniwala rin kayo na sa tingin nyo ay totoo, o kaya may mga nararamdaman kayo na hindi ko nararamdaman. So, yun. Next is, huwag umuwi ng dumiretso sa bahay sa pagkagaling sa burol. Ito ay tinatawag na pagpag. Dapat raw kasing iliwag ang mga kaluluwa para walang sumunod na mamamatay. Madalas, nagkakape muna sa kapihan o kumain ng restaurant bago umuwi ng tuluyan sa kanilang bahay. So, naranasan nyo na ba, class, naranasan nyo na ba yung may tubig tsaka may mga dahon na ihuhugas nyo sa kamay nyo, sa paa nyo, o kaya abo. Ano ba yung tawag ng abo?
yung ano ba, yung pag nagluluto kayo, may maraming mga gray na something dusty. Yung tinawag sa Cebuano na abo, or sa Bisaya na abo. Nakalimutan ko anong Tagalog doon. Basta, naranasan nyo na ba yun? Bago ka pumasok sa inyong bahay, dapat maglagay ka muna ng mga or magbasa ka muna ng tubig na may dahon na hindi ko rin alam kung anong dahon na yun. Basta ganun yung paniniwala, di ba? Ngayon, noon naniwala ako doon kasi takot rin naman ako na baka sundan ako ng patay. Ngayon ay nawala na yun sa isip ko. At pumapasok na lang ako sa bahay pagkatapos ng libing o kay burol o kung ano man. Wala namang nangyayari sa akin. Wala rin naman ako nakikita. So, ganun. Next is bawal magwalis sa lugar ng burol. Matataboy daw ang kaluluwa ng namatay. Kaya susundan ito ng mga kaluluwa ng mga buhay ng pamilya at susunod silang mamamatay. So, sa tingin nyo ba totoo ito? Sa tingin ko, hindi ito totoo. Kasi nung namatay yung lola ko, ay winalisan namin yung bahay. Although nagalit sa amin yung kapatid ng lola ko, yung mga lola't lola namin na pariente, yung cousin namin, nagalit sila kasi bakit daw winalisan namin yung bahay. Duming-dumi na madumi na yung bahay at mahihiga pa sa sala. Kung hindi na lang ba yung nililinisan? So nilinisan ng kapatid ko. At yung naman, wala silang nagawa. Ang nangyari ay wala namang mga bagay na wala namang anong tawag dito, walang nangyaring masama pagkatapos namin gawin ang pagwalis. Ang nangyari is luminis yung bahay namin kasi nilinisan namin, 'di ba? At yung yung namatay yung lola ko, pinagbawalan kaming maligo. Ilang araw na akong walang ligo doon. Paano kung magkasakit ako dahil sa walang ligo, 'di ba? So hindi naman tama 'yun. At nangangamoy na sa bahay, 'di ba? So ayokong gawing 'yun. Dapat hindi dahil namatay yung lola ko, naligo ako, masaya na ako. Kasi hindi 'yun yung ibig sabihin nun. Naligo ako kasi ang dumi ko na, 'di ba? So hindi naman mabuti 'yun kapag may mga bisita na pumupunta sa bahay, ganun. Next is kailangan parating may bantay sa burol kahit magdamag. Kaya paglalamay din ang tawag sa pagpunta sa burol. May paniniwala kasi na hindi pa nakakaakyat sa kabilang buhay ang patay, kaya dapat pa rin daw samahan. Sa tingin ko ang rason kung bakit kailangang parating may nakabantay sa burol kasi may 'di ba 'yon, may kandila na nilalagay kapag may burol. So kapag walang nakabantay at kapag natumba yung kandila, so maaaring magka-cause or maaaring magkaroon ng sunog, 'di ba? O kaya may papasok, since open lang yung bahay at may papasok na tao na hindi mo kilala at may gagawing hindi tama. So dapat talagang may magbabantay, 'di ba? So mas makakabuti rin naman talagang may magbantay kaysa wala. Next is ibulong sa patay ang anumang hiling mo at matutupad ito. Ito ang tinatawag na bulong. Dadalhin daw kasi ng patay sa langit ang mga bulong na ito. So may to, 'di ba, yung movie na bulong, yung sino ba yung nakalimutan ko yung mga karakter sa movie na ito. Ngunit hindi rin ako naniniwala sa bulong kung kayo naniniwala kayo, maaring mangyari talaga yung maaring mangyari yung binulong nyo sa patay, pero hindi ibig sabihin nun ay tinupad niya yung kahilingan nyo. Maaring dahil sa inisip nyo yung mga hiling mo. Dahil kung ano yung iniisip mo, mangyayari yan. Dahil pinaniniwalaan mo at dahil naniwala ka, magmamanifest yung gagawin mo magmamanifest yung gagawin mo sa pinaniniwalaan mo, kaya nangyayari siya. Kagaya nga ng gusto mo maging first honor, kumbaga gusto mo maging first honor. So dahil gusto mong maging first honor at naniwala ka talaga na magiging first honor ka, ay ginagawa mo yung mga bagay na
makakapabuti sa grades mo. At kaya at the end of the day, naging first honor ka dahil nagawa mo. Hindi dahil sa hindi dahil dinala niya or kaya tutuparin niya yung bulong mo. Hindi ganun 'yon. So kung ang namatay ay pinaslang, dapat maglagay ng buhay na sisiw at palay na kakainin ito sa ibabaw ng kabaong. Magbigay daw ng hustisya ang pagkamatay nito dahil ang pagtuka ay simbolo ng pagkain, ng konsensya ng pumatay sa kanya. So, marami pa rin ako nakikita ng mga hindi ko nakikita, naririnig sa na dapat daw lagyan ng sisiw at yung anong tawag doon, yung grains ng palay, rice, 'di ba? So marami akong naririnig na ganyan, ginagawa pa rin until now. So yun lang po sa aking parte. Maraming salamat sa pakikinig at have a blessed day, everyone. Thank you and goodbye.